everyone! Welcome sa ating little channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa working permit. Ayan. Medyo may mga nagtatanong sa atin tungkol dyan. Kailan ba ina-apply ang working permit? Pwede bang working permit lang ang i-apply? Yung iba naman tinatanong, pag nakarating ba dito, pwede bang magtrabaho agad? Or ilang buwan pwede kang makapagtrabaho? Yun yung mga kadalasan ng mga tinatanong sa atin. So, sagutin natin yan habang nagtatanim tayo ng mga buto-buto. So, mayroon tayo ditong cucumber, onion, broccoli, corn. Pero itong mga buto-buto na to, hindi natin to uubusin. Yung mga sakto lang sa pangangailangan natin para sa konsumo natin. So, mayroon ako ditong bote. Nilagyan na natin to ng soil, potting soil. Bali, 2 buto ang ating ilalagay dito. Ang una nating ilalagay dito ay itong cucumber. Ayan. So, nilalagay lang natin yan dito. Hiwa-hiwalay lang naman. Huwag natin pagdikit-dikitin. Yan. Ganito lang yung pagtatanim ko. Ito ay walang dilig-dilig. Natakpan na natin o nalagyan na natin ng scotch tape to, hindi na natin to bubuksan at didiligan. Ayan. Sagutan natin yung tungkol sa pagdating ba dito sa US, kailangan na ba or makakapagtrabaho na ba or ilang buwan ba bago makapagtrabaho pagkarating mo dito sa US as K1 visa. So, ang masasagot ko dyan, pagdating natin dito sa US, hindi tayo basta-basta pwedeng magtrabaho. Kung wala kang working permit, wala kang green card, hindi ka pwedeng magtrabaho. Diba? Kailan pwede magtrabaho? Nakadepende. Kung ang i-apply mo ay adjustment, may mga GC or green card na inaabot ng taon bago ma-approve. May mga green card naman na inaabot lang ng ilang buwan ay na-approve na sila. So, depende yan. Pag nag-apply ka naman ng working permit, yung iba, ilang buwan lang simula nung nag-biometric, na-approve na sila. So, kung gusto mo talagang magtrabaho, no, agad, ay i-apply mo ang working permit pag ikay nag-apply ng adjustment of status. Yun. Minsan tinanong tayo, pwede bang working permit lang ang i-apply at hindi muna mag-apply ng adjustment of status? Naiintindihan natin sa yung iba na nagtatanong ng ganyan kasi sa totoo lang, napakamahal naman talaga ng adjustment of status. Ito ay nasa $1,440, diba? 325. So, medyo may kamahalan talaga. Pero, hindi kasi po pwede ang ganyan. Kailangan, pag nag-apply ka ng working permit, isasabay mo siya sa adjustment of status. Kasi hindi mo siya po pwedeng i-apply ng working permit lang. Pwede kang mag-apply ng adjustment of status lang na walang working permit. Ganon. Saka, ang working permit lang naman ay nasa 250. So, kaya. Diba? So, ganito lang yung aking ginagawa. Itong pangalawa ay onion. So, nilalagyan ko lang siya nito para alam ko kung alin dyan ang onion, alin dyan yung cucumber. Yan. Tapos, nilalagyan ko rin to ng date para alam ko kung kailan ko siya itinanim. Ayan. Okay. Ganun yun. Pero hindi talaga siya required ha. Hindi siya required na i-apply ang working permit. Yun ay kung gusto mo lang naman or hindi ka na makapag-antay, naboboring ka na,
pag nag-apply ka ng adjustment, isabay mo ang working permit. Kasi mas mabilis talaga ma-approve ang working permit kaysa doon sa adjustment of status. May mga siniswerte lang dyan na mabilis ang proseso nila. At isa na ako doon sa hindi mabilis ang proseso. Inaabot tayo ng siyam. Yun. Pero, okay lang naman sa akin kasi nga ito, di ba, ang dami natin ginagawa. Ganito lang natin ito ginagawa. Yan. Tagan. Tapos. Pagdating naman guys, doon sa travel permit or advance parole, ay nasa sa inyo din yun kung i-apply nyo yan or hindi. Ang advance parole ay ginagamit yan para temporary or temporary ID. Magagamit mo siya para pag ikay umuwi ng Pinas na walang GC, ang ipapakita mo ay yung advance parole. So, itong gagamitin natin ay yung ginamit natin sa Bayabas. So, ayan. Ang ilalagay natin dito, broccoli at saka corn. Nasa sa inyo yan. Pero kasi medyo may kamahalan na pag nag-apply ka ng advance parole, nasa 600 plus ata ang advance parole. So nasa sa inyo yan kung i-apply mo siya or hindi. Pero kung makakaantay ka naman sa green card mo, edi wag mo nang i-apply yan kasi sa totoo lang pag na-approve ang iyong green card ay hindi mo rin naman na magagamit ang advance parole at saka yung working permit ID mo. Kasi syempre, ang gagamitin na natin at ang hinahanap talaga dito ay green card. Yun. Sana ay makatulong itong aking video sa inyo at saka hindi kayo maguluhan sa aking kwento at sa aking mga ginagawa ngayon. Kasi sinabay ko na siya para isahan na lang. Medyo busy-busy kasi tayo ngayon kay naglalaba, naglilinis, tapos ito pa. So ayoko lang naman talaga na ay ipagpabukas pa itong aking pagtatanim kasi sayang din naman, di ba? Para sa mga February, sa March next month ay maitanim ko na siya sa malaking pots. So ayan, broccoli naman itong aking nilalagay. Ayan. So takpan lang natin para hindi makapasok ang tubig. Kasi ito, ang makakapagpa-dilig sa kanya ay ang kanyang moist. So, ayan. Tapos na tayo guys. So, mayroon tayong broccoli and corn. Mayroon tayo dito onion at saka cucumber. So, dito hindi na natin nilagyan alin yung corn, alin yung broccoli. Kasi halata naman kung alin ang corn dito at alin ang broccoli. Yan. Thank you guys. Bye-bye.